Kapag nakilala mo na ang taong nagpatibok ng puso mo, huwag mo nang pakawalan at huwag ka nang magdalawang isip na yakapin ang katotohanang pinagtagpo kayo sa tadhanang umaayon sa tamang panahon. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Eto na, sasabog na. Isang gabing maririnig mo ang mga ingay ng mga torotot at paputok. Bagong taon na naman. Grabe. Sinabay ko talaga sa hating gabi yung paputok habang nakahiga ako sa kama ko. Sabi kasi nila, kapag bagong taon daw, dapat tumalon-talon ka daw para tumangkad ka. Madaming naniniwala dyan sa kasabihan na yan. Pero ako, iba ang pinaniniwalaan ko. Sabi kasi ng lolo ko, kapag bagong taon, ibang paputok daw ang gawin ko para daw umaba at lumaki. Ang alam nyo na, ang sandatang pangdigmaan para daw panalo lagi sa laban. Sinabi kasi yan ni lolo nung bata pa ako. Kaya tuwing sasabi talaga ang bagong taon, nako, nasa kwarto lang ako. Nagpapaputok. Pero tahimik lang. Ako pala si Axel. At ito ang kwentong sana kayanin nyo. Kasi totoo talagang sinabi ni lolo. Naging mahaba at malaki talaga ang pasensya ko. Kung nabubuhay pa sana si lolo, ay nako, ipagmamalaki ko talaga sa kanya to. Kaso, wala na eh. Nasa langit na siya. Axel, ano ba? Saan ka ba galing? Alam mo namang bagong taon, dapat nag-iingay ka. Magtarotot ka o kaya magpaputo ka dun sa labas. Pika ng kuya ko na mas matanda sa akin ng 5 taon. Kuya, alam mo namang ayaw ko ng ganyan. Ikaw na lang magtarotot. Tsaka baka maputulan pa ako ng kamay sa paputok na yan. Wika ako. Alam mo Axel, kaya di ka tumangkad eh. Tingnan mo, 5'6" ka lang. Ang liit mo. Lagi ka kasing nagkukulong sa kwarto kapag bagong taon. Wika ni kuya. Kuya, bakit ka ba nakikialam sa buhay ko? Ikaw nga dyan. Baka isumbong kita kay tatay at nanay. Nakita ko kayo ng tropa mo. Lagi mong kasama dito. Baka isumbong kita. Nakita ko kayo nag-kiss. Wika ako. Tapos eto. Sinaktan ako ni kuya. Tinuktukan niya ako tapos piningot pa yung tenga ko. At pinagbantaan pa ako. Axel, umayos ka. Subukan mo lang talagang banggitin niya kay tatay at nanay. Katapusan mo na. Wika ni kuya. Okay, edi hindi ko sasabihin. Basta kuya, penyo ako ng 100. Wika ako. Kaya ito, bigay naman kaagad si kuya eh. Kaya ito, kahit dalawa lang kami magkapatid. Nako, lagi kami nag-aaway niyan. Pero kahit lagi ako inaaway ni kuya, alam kong mahal niya ako. At mahal ko din yan.
Lagi akong binibigyan ng pera. Kasi kapag di niya ako binigyan, ako, isusumbong ko talaga siya. Pero teka, kakain muna kami. Tinatawag na kami ni Kuya. Kailangan kasi na sabay-sabay kaming kakain para sa buong taon magkakasama kami. Bagong taon, bagong buhay. Pero ako, eto, mas excited pa talaga ako sa bakasyon. Kasi naman, college na ako sa pasukan. At plano ko sa Maynila talaga mag-aral. Para naman, maranasan ko ang maging malaya. Ang hirap kasi eh. Sundalo si Papa, pulis naman si Mama. Kaya halos wala akong kalayaan. Kaya kapag nag-college na ako, paniguradong malaya na ako. At gagawin ko na ang lahat ng gusto ko. Wala na magagalit. Kasi malayo naman sila. Ako pala si Kurt. Dalawa lang kami magkapatid. May nakatatanda akong kapatid, si Ate Daisy. Pangarap din niya maging pulis. Ewan ko ba kay ate? Samantalang ako, di ko pa alam kung anong gusto ko sa buhay. Bahala na talaga. Madali na yun. Pero ang gusto ni Papa at Mama, magsundalo din daw ako o pulis. Nakaw, ayoko talaga. Mahirap kasing sundin ng dikta ng ibang tao sa tunay na nararamdaman mo at sa tunay na kagustuhan mo. Dapat sundin mo yung puso mo kung saan ka masaya para wala kang pagsisihan pagdating sa dulo. Oh, anak, Kurt, anong plano mo ba sa kolehiyo? May mga nakausap na akong mga kaibigan ko at sabik na silang makilala ka. Magsundalo ka na lang para naman tumibay ka. Wika ni Papa. Papa, seryoso ka ba? Walang interes humawak ng barilyang si Kurt. Mas gusto pa niya nang magsuklay ng buhok ng mga Barbie sa kwarto ko. Wika naman ni Ate Daisy. Anak, Kurt, sayang naman ang tuli mo kung magsusuklay ka lang ng mga Barbie. Wika ni Papa. Alo, dati pa yun, maliit pa ako noon. Wika ko naman. Sus, Barbie ka kasi. Wika ni ate. Hindi Tsaka ate, baka sunugin ko yung mga Barbie sa kwarto mo. Wika ako. Subukan mo lang, Kurt. Baka gusto mong magwakas na yung buhay mo. Wika ni ate. Tama na yan. Huwag na kayong mag-away. Kurt, anong kurso ba ang kukunin mo? Wika ni Papa. Papa naman. Minamadali niyo naman ako Wika ako. Anak, kung wala pa, magpulis ka na lang. Wika ni Papa. Papa, bahala na. Wika ako. Ay nako, ayoko magpulis. Pero ano kaya magandang kunin na kurso? Ang hirap naman na mag-isip. Basta, bahala na. Kung anong makita ko doon, yun na lang. Sabik na talaga akong sumapit ang araw na yun. Malaya na ako.
At wala nang pipigil sa mga kalokohan ko. Kapag andito kasi ako sa bahay, nako, sunod-sunuran ako. Mahigpit kasi sila papa at mama. Kaya ayun, alipin ako. Alam ko naman na mabilis lang dumipas ang mga araw. At kapag sumapit na ang araw na pinakahihintay ko, bahala na ang tadhana sa kapalarang sasapitin ko.